Episode 1, ang pagbabalik ni Isko. Ako si Isko, isang doktor na muling bumalik sa aming baryo upang pagsamahin ang modernong medisina at tradisyonal na panggagamot. Mula pa pagkabata, ang baryong ito ang aking tahanan, isang lugar na puno ng mga kwento ng kababalaghan, mga pamahiin at misteryo. Ngunit sa aking pagbabalik, ramdam kong may kakaibang dumadaloy sa hangin. Ang dating masayahing baryo ay tila nababalot ng malamlam na katahimikan at ang mga tao'y bihirang ngumiti. Habang binubuksan ko ang aming lumang bahay, naramdaman kong parang may nagmamasid sa akin. Hindi ko iyon pinansin. Sa isip ko, baka ina-adjust lang ako ng aking katawan mula sa magulong buhay sa lungsod. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, ramdam ko ang kakaibang bigat sa paligid. Parang may aninong laging sumusunod. Nakilala ko si Micaela sa unang linggo ng aking pagbabalik. Siya ang dalagang kilala sa baryo dahil sa kanyang kabutihan at kagandahan. Maputi ang balat, mahaba ang buhok, at may ngiti na parang kayang burahin ang anumang pag-aala. Mabilis kaming naging magkaibigan. Sa tuwing magkausap kami, tila nawawala ang bigat ng mundo. Ngunit kahit madalas siyang nakangiti, hindi ko maiwasang mapansin ang lungkot sa likod ng kanyang mga mata. Isang gabi, habang inaayos ko ang mga gamit para sa susunod na araw, dumating si Aling Rosing, ang ina ni Micaela. Pawisan siya, halos hindi makahinga at umiiyak. "Tokis ko, tulungan mo ang anak ko." Halos pasigaw niyang sabi. Hindi na siya makahinga, parang ibang tao na siya. Dali-dali akong sumama sa kanya. Sa bawat hakbang patungo sa bahay nila, ang paligid ay tila mas lumalamig. Ang tahimik ng baryo at tanging yabag namin ang naririnig. Nang makarating kami sa bahay, agad akong pumasok. Pagpasok ko, bumungad si Micaela sa kama. Ang kanyang balat ay nangingitim at may mga marka na parang nasusunog ang laman. Ang kanyang mga mata ay pula at ang kanyang bibig ay bumubulong ng mga salitang hindi ko maintindihan. "Micaela," tawag ko habang lumapit sa kanya. Ngunit nang makita niya ako, bigla siyang ngumiti, isang ngiti na hindi sa kanya. Ang boses niya, paus, mababa at parang hindi galing sa tao. "Dok Isko." Hindi mo siya mailigtas. Siya ay akin. Sabi niya habang ang mga kamay niya ay nanginginig na parang may lakas na pumipigil sa kanya. Napansin ko ang mga sugat na hugis ahas sa kanyang balikat. Mga marka ng barang. Napalunok ako habang ramdam ko ang bigat ng sitwasyon. Barang ito, bulong ko sa sarili. Bigla kong naramdaman ang malamig na hangin na bumalot sa buong kwarto. Ang mga kandila ay biglang namatay at ang paligid ay nabalot ng madilim na anino. "Dok, tulungan mo siya." Iyak ni Aling Rosing habang hawak ang kamay ng anak niya. Walang modernong medisina ang makakatulong dito. Kinuha ko ang kahon ng mga gamit ng lolo ko, ang mga langis, dahon ng bayabas at ang mga pamamaraang pang-albularyo. Nagumpisa akong magdasal habang pinapahiran ng langis ang kanyang mga sugat. Ngunit sa bawat pagdasal ko, lumalakas ang kanyang sigaw. Hindi mo siya makukuha. Hindi mo ako mapapaalis. Sigaw ng kakaibang boses mula kay Micaela. Bigla siyang napabangon, ang mga kamay niya ay pilit na umaabot sa liig ko. Hindi ko na alam kung saan ko hinugot ang lakas, pero itinuloy ko ang dasal. Sa ngalan ng liwanag at kabutihan, palayasin ang masamang espiritu na ito. Ang hangin sa paligid ay biglang lumakas, at ang mga anino sa kwarto ay tila gumagalaw. Ramdam kong ang barang na sumakop kay Micaela ay mas malakas kaysa sa inaakala ko. Sa bawat dasal ko, parang hinihigop ang lakas ko. Bigla kong naramdaman ang malamig na boses na dumaloy sa utak ko. "Kung gusto mo siyang mailigtas, Isko, ibigay mo ang sarili mo kapalit niya. Isa lang ang mabubuhay." Napatingin ako kay Micaela. Ang dating masayahing dalaga ay nawawala na sa katawang iyon. Kung hindi ko siya ililigtas ngayon, tuluyan na siyang mawawala. Tumindig ako, hawak ang langis at ang mga dasal ng lolo ko. "Kung ito ang kapalit, kunin niyo na ako. Basta't palayain niyo siya." Sa pagbigkas ko ng mga salitang iyon, ramdam kong unti-unting nawawala ang lakas ng barang kay Micaela. Ang kanyang katawan ay biglang nanlambot at ang kulay ng kanyang balat ay bumalik sa normal. Pero ako, bigla kong naramdaman ang matinding bigat sa dibdib ko. Bumagsak ako sa sahig. Naririnig ko ang mga iyak ni Aling Rosing, pero hindi ko na mabuksan ang aking mga mata. "Isko! Anak! Isko!" Unti-unting dumilim ang lahat. Nagising ako sa isang lugar na hindi ko kilala. Madilim, malamig. Ang lupa ay parang nababalutan ng hamog at ang mga puno ay tila nakatingin sa akin. Naglakad ako ng naglakad, pero parang paikot-ikot lang ang daan. "Isko," may narinig akong boses mula sa dilim. "Sino ka?" sigaw ko. "Binigyan ka ng bagong buhay, pero sa kapalit kailangan mong malaman kung sino ka." Bigla kong naramdaman ng liwanag sa aking palad. Nang tingnan ko ito,
May marka doon. Isang hugis na hindi ko may paliwanag, ngunit tila buhay. Sa bawat pulso ng aking puso ang marka ay umiilaw. Nang bumalik ako sa baryo, wala ni isa ang makapaniwala. Ang pagkamatay ko ay nasaksihan nila. Ngunit narito ako ngayon, buo, mas malakas at tila may kakaibang enerhiya. Ang tanong na bumabagabag sa akin, sino ako? Ano ang meron sa pagkatao ko at bakit ako muling nabuhay? Hashtags. Tagalog Horror Story Isko